Tayo ng sitwasyon dyan po sa may Quiapo Church, mga kabombo. Ang simbahan po ng Quiapo, kinumpirma ang 20 nasawi sa Traslasyon 2026. At tiniyak din po ng simbahan ang kahandaan nitong tumulong sa pamilya ng mga nasawi at maging yung mga nasugatan o nasaktan sa Traslasyon. May exclusive report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, kinumpirma ng simbahan ng Quiapo ang pagpanaw ng 2 deboto sa kasagsagan ng Traslasyon 2026. Ayon kay Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano, bilang paggalang sa mga pamilya ng mga nasawi at dahil sa limitadong impormasyong kanilang natanggap, hindi na muna sila nagbigay ng karagdagang detalye hinggil sa insidente. Nilinaw rin niya ang pagkamatay ng isang photojournalist na naka-assign sa pahalik nung kahapon ng umaga sa Quirino Grandstand ay hindi direktang may kaugnayan sa traslasyon. Sa kabuuan, 3 individual ang itinuturing na casualties, 2 ang direktang may kaugnayan sa traslasyon at 1 ang itinuturing na indirect. Tiniyak naman ni Father Arellano na handang magbigay ng tulong ang Quiapo Church sa mga pamilya ng mga nasawi at sa mga nasugatan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano. Which it was confirmed death cases pa. Then merong isa pa po tayo na journalist. So all in all, 3 po. Pero yung ating journalist na maalam is not directly involved to the traslasyon activity. Yung 2 cases na ito po, ito lamang po yung involved sa prosesyon. Samantala, ipiniliwanag naman ng pamunuan ng Minor Basilica ng National Shrine of Jesus Nazarene ang naging desisyon na ipasok muna ang andas sa San Sebastian Church matapos ang tradisyonal na dungaw. Ayon kay Father Ramon G. Likwanan, Parish Priest at Rector ng Basilica, ito ay bunsod ng ulat mula sa Department of Health hinggil sa pagkapagod at kakulangan ng medical resources matapos ang halos 24 oras na operasyon. Dagdag pa niya na bagaman naiintindihan niya mga panata at sidhi ng damdamin ng mga deboto na makabalik ang andas sa Quiapo Church, kailangang isipin din ng physical welfare ng mga nagbibigay ng assistance sa prosesyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Quiapo Church Parish Priest Father Ramon J. Likwanan. Until this morning, early this morning, we were informed by the Department of Health na medyo po yung resources natin in terms of people, doctors, and all the medical professionals and volunteers, medyo pagod na rin po. I mean, it is easy to understand. It's been 24 hours already. This is a very spiritual activity, but we don't disregard the physical welfare of people. No, yun eh. It's a very beautiful spiritual exercise. You are able to express your faith in God, your devotion to God. But mind you, God is also after the welfare of our body. Kalaunay, hinila pa rin naman ito ng mga deboto pabalik ng Quiapo Church at nakarating ng simbahan ng andas pasado 10:50 AM, 30 oras na matapos itong magsimula sa Quirino Grandstand mula sa lungsod ng Bombo Isa. Yes, Bombo Genesis. Doon sa welfare na nababanggit ni Father kanina, no? Kamusta yung ating mga ihos de Nazareno at yung mga ihos police na sumama hanggang sa kabuuan ng traslasyon? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa rin naman tayong nababalitaan na may insidente para doon sa ating ihos police at ihos del Nazareno dahil sa buong traslasyon 2026 sila talaga yung namuno doon sa prosesyon ng andas. Actually, before pa mag-start naman yung prosesyon ay tiniyak naman na ng pamunuan ng simbahan na marami yung talagang itinalaga nilang ihos police, ihos del Nazareno na mag-aantabay doon sa andas nga. Actually nga, Bombo Genesis, hindi man binahagi sa atin kung paano yung magiging shifting, pero tiniyak talaga nila na sa bawat pagpapalit ng ihos doon sa andas, tiniyak nila na 4 bawat gilid at meron din doon sa mga likod. So sabi naman lalo na ni Father Robert Arellano, sapat ang bilang ng kanilang ihos del Nazareno at ihos police upang magbigay assistance nga hanggang matapos itong traslasyon 2026. So sa ngayon wala tayong nakukuha pa na may nangyaring insidente doon sa ating mga ihos police at naging sapat naman yung bilang nila para magbigay assistance dito sa nangyaring traslasyon 2026, Bombo Genesis. Oh,
pero kahapon parang meron pa mga nahuhulog ng mga ihos doon sa mga naibahagi natin sa ating mga viewers na videos kuha ng Bombo Radio Philippines. Ngayon, doon sa mga pulis naman, anong order sa kanila? Babalik na sa kanilang mga pwesto? I mean, yung nakuha mong impormasyon mula sa May Quiapo Church. Sa ngayon, Bombo Genesis, dito sa Quiapo Church, nakikita pa rin talaga natin yung mga presensya ng kapulisan natin. Kasi nga, Bombo Genesis, eto nga, kahit naghihintay dito sa Andas, hindi talaga nabawasan yung bilang ng kapulisan dito sa may bahagi ng Plaza Miranda. Actually nga, talagang parang dito na rin natutulog yung ating mga kapulisan habang naghihintay nga dito sa pagpasok ng Andas, and even kahapon hanggang sa huling misa o fiesta mass ng ating Traslasyon 2026 ay nakaantabay yung mga kapulisan natin dito. Dahil nga, sila din talaga yung nag-a-assist para doon sa mga tao, dahil minsan medyo dumadami na, lalo na doon sa gilid ng simbahan, lalo na kapag may mga misa na isinasagawa dito. So tuloy-tuloy naman dito yung mga kapulisan natin at may mga nakaantabay pa rin magpahanggang ngayon, dahil nga ay inaasahan pa natin na may mga misang gaganapin para nga dito sa selebrasyon ng Jesus Nazareno, Bombo Genesis. Just two more questions, Bombo Isa. Any clarification doon sa kabuang bilang ng mga dumalo dito? Kasi kaninang alas 7, before mag-alas 8, 7.3 million na, pero nababanggit mo kanina yata na parang may advisory ang Quiapo Church hanggang 9 na milyon yung dumalo na. Bombo Genesis, base kasi dun sa latest na sinend ng Quiapo Church, umabot na sa 9.64 million yung naitala na crowd estimate. However, Bombo Genesis, sa patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Quiapo Church, nililinaw natin to kung hanggang saan o kailan ito nagsimulang pagbibilang nila. Kasi kung matatandaan natin, yung 8 million last year, nagsimula yon ng Novena Masses ng Traslasyon 2025. So mula January 1 lang yon. However kasi ngayong taon, meron pa rin talagang mga events ang Quiapo Church ng December 31, 2025. So tinitingnan natin kung kasama ba yon doon sa bilang nila na mahigit 9 million nga. Kasi kung susumahin natin, kung ito ay para lang doon sa January 1 hanggang January 9 na Novena Masses and even procession, mas mataas nga rin talaga ito doon sa 8 million something ng last year o Traslasyon 2025. So yan pa yung ating bine-verify kasi medyo hindi pa malinaw kung ano ba itong 9 million na to, kung mula ba December 31 o magmula lang nung magsimula ang Novena Masses natin. Pero Bombo Genesis, ito naman doon sa ating pagtatala ng Quiapo Church, kanina rin talaga nakikita natin na nag-a-update sila na kapag kung nasa na yung mga andas na umabot din talaga ng halos 1 milyon yung nakiisa dito sa nagpatuloy na Traslasyon 2026 nga. So yan yung ating latest na tala mula doon mismo sa Quiapo Church, at yun ang ating aantabayanan pa sa mga susunod na oras, Bombo Genesis, kung ifa-finalize ba nila ito na 9.64 million ang nakiisa para dito sa Traslasyon 2026. Kasi mahalaga yan, Bombo Genesis, para malaman natin kung mas marami ba ngayon at mas mahaba yung oras. So yun yung tinitignan din talaga natin ngayon, Bombo Genesis. Kung sakali, record-breaking muli ito, Bombo Isa, katulad nung record na almost 31 hours. Panghuling katanungan para sa mga nag-aabang kung meron pang extension ng pahalik, kasi dati nang in-extend ito, supposedly hanggang kaninang alas 10 lamang ngayong araw na ito, pero medyo natagalan yung pagkakabalik ng imahe. So wala ng extension? May advisory na ba ang Quiapo Church kung may extension o wala as of now, Bombo Isa? Eto, Bombo Genesis, sa pakikipag-usap din natin sa Quiapo Church, ang abiso kasi nila dun sa pahalik sa Quirino Grandstand, habang meron pang mga deboto na pumupunta doon sa Quirino Grandstand, i-open nila yan. Actually, sa pagtatanong natin kahapon dito sa Quirino Grandstand, kung first time ba itong nangyaring extension, ito nituring nila na first time, dahil nga nakikita din nila yung dami pa ng mga deboto na gustong makapagpugay dito sa puon nga na nasa Quirino Grandstand. So, ang pagtitiyak nila, Bombo Genesis, para dito sa pahalik, anumang oras
oras yan hanggat may deboto na nakapila at naghihintay para doon nga sa pahalik o pagpupugay dyan sa Quirino Grandstand. Hindi nila isasara itong event nga. Kaya kung makikita nyo, no, kahit nagpapatuloy yung Traslasyon 2026 kahapon, nagpapatuloy din yung event ng pahalik doon naman sa Quirino Grandstand. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Yan muna latest update mula dito sa Quiapo Church. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.